Na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Beltran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itilgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo ng taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha. Kasi galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Beltran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itilgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo ng taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mangsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, mantitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako janitor. Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas sa kamay. Dami kong janitor. Taas sa kamay. Alam nyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Ibalik natin. Ang sino man gumano sa inyo, kaaway natin. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. 2-3 araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. Tatakutin na ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines. Sa taong bayan. Saan? Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa na you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa dagatik? Tama ba na kumampi kayo sa magdalakaw? Sa mga boya? Tama. Kaya
Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Kumakatay ng baboy. Kumakatay ng baboy. Upakan namin lahat. Baboy na, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magnanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pukpukan nyo sa amin, isa lang masaktan. Pukpukin mo si Badong! Lahat kayo, lalabanan namin. Oh, Badong! Badong, pinapanood kita. Pinapanood kita. PNP, ang una yung pukpukin. Ngayon, tama pa, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, na pagka flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan. Hindi. Tama pa, na ipipilit paandarin yung sasakyan. Kung sino man yung driver na yan, patatakbo yung sasakyan. Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire. Sino spare tire ngayon? Si Sara. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto niyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, sa Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ko sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, si General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, nadidinig mo ito, Governor. Nadidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos to. Sinasabi nila na sila, they are na-trust nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KPL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, magkarmas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sino tinakot nyo? Takot ba kayo? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang
Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot. At kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. Kayong PNP. Yan. Then, pagkatapos doon, handahan na lang. Prepare lang. Okay? Okay na takot. Ano ba yung sulong? Meron ko sasabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay? So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos nun, yung pagka balik ako dun sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudeta. Kasi The Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung iba nga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, yung pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yun. Kudeta. Pumunta yung dalawa kong kaklase sa akin. Bahay. Nabi, Iging ang kilala sa akin. Iging, kasi Enrique. Iging, kailangan ka namin sumali dito sa kudeta. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo alam kung sino iupo. Diba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo? Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasapalaran yung buhay ng tao ko para i-save lang mong ganyan, and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay na yung asawa mo, patay na. Nagkudete eh. Pero hindi namin alam kung sino iupo. That's why hindi ako sumali. Hindi ako sumali. No? Yung iba dyan na naninira, sila sumali. Sila sumali. Ako hindi sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali! Yung kudeta. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno.